Ang topic po ngayon ay ang hiwaga ng liturhiya ng salita ayon sa Biblia. Magbalik-aral muna tayo. Natapos natin ang paglalakbay natin sa nilalaman ng Biblia. Mula session number 1 hanggang session number 5 ay naghahanda tayo para dito sa session number 6 Naglakbay tayo sa nilalaman ng Biblia para magkaroon tayo ng pundasyon. Nung nakaraang session ay tinalakay natin yung dalawang aklat na nagpapaliwanag ng mga misteryo ng banal na misa. Ang sulat sa mga Hebreo at ang aklat ng pahayag. Doon sa sulat sa mga Hebreo ay natuklasan natin na may malalim na hiwaga sa dinadaluhan natin na banal na misa. Bagamat ang ating katawan ay nandito sa lupa, ang ating kaluluwa ay nagdiriwang sa langit, doon sa harapan ng Diyos kasama ang mga anghel at ang mga banal. Doon naman sa aklat ng pahayag ay natuklasan natin na maraming mga panalangin, maraming mga kilos at elemento ng banal na misa ang hinugot mula dito sa aklat na ito. Dahil sa aklat na ito ay may pangitain si Apostol San Juan tungkol sa banal na misa na nagaganap doon sa langit. Kaya marami tayong nadiskubre na kahulugan ng misa. Halimbawa, napag-aralan natin na yun palang pag-iinsenso ay ang ating mga panalangin sa harapan ng trono ng Diyos. Kaya habang umaakyat papataas yung usok ng insenso, kasabay niyon ang pag-akyat ng ating mga panalangin para sa Panginoon. Doon sa ikalawang bahagi ng session natin ay naglakbay tayo sa pangitain ni Juan na nakasulat sa aklat ng pahayag. Natagpuan natin ang mga elemento ng makalangit na pagdiriwang na ginawang basihan para sa banal na misa. Yung simula ng pangitain ni Juan ay katumbas ng simula ng banal na misa. Kaya yung tunog ng organ, yung mga ilawan na dala ng mga altar servers, yung suot ng pari, at yung iba pang mga nakikita natin sa simula ng misa ay mula dito sa nakita ni Juan tungkol sa isang misa na nagsisimula doon sa langit. Nakita din ni Juan yung trono ng Diyos sa langit na ginamit naman na basihan para sa disenyo ng ating santuaryo. Yung upuan ng pari, yung retablo ng mga santo, yung mga imahe ng mga anghel at yung paggamit ng mga gintong palamuti ay naglalarawan ng makalangit na trono ng Diyos doon sa langit. Yung mga malalagim na paghatol sa pahayag, kasabay ng 7 selyo, ng 7 trompeta, at ng 7 mangkok, ay katumbas ng mapait na kasaysayan ng bayan ng Diyos dahil sa kasalanan. Binabasa sa misa ang kasaysayan na ito. At imbis na tayo ay matakot, dapat nating ipagsaya dahil ang ending ng storya ay ang tagumpay ng Panginoong Hesus sa huling laban. Kaya nga, yung pangitain ni Juan ay nagtatapos din sa isang masayang kasalan, ang kasalan ng kordero at ng simbahan, na katumbas naman ng huling bahagi ng banal na misa, yung banal na komunyon, kung saan ang simbahan, kasama tayo, ay tunay na ikinakasal sa kordero ng Diyos, ang ating Panginoong Hesus. Tunay nga na ang misa ay masaya at mahalaga dahil dito nagtatagpo ang buong kasaysayan, yung kasaysayan ng ating mga ninuno simula pa sa mga patriarka, yung kasaysayan ng simbahan natin kasama tayo, at yung kasaysayan na magaganap pa lamang. Yung kasama natin ang
simbahan sa langit, yung mga nagtagumpay. Kasama natin yung simbahan sa purgatorio, yung mga nagdurusa. At syempre, kasama natin ang simbahan dito sa buong sanlibutan. Tunay nga na sa banal na misa, ang langit at ang lupa ay nagtatagpo. Noong hindi ko pa inaaral ang banal na misa, madalas akong naiinip kapag nagsisimba. Para sa akin, ito yung mga nagaganap sa misa. Aawit ang lahat. Tapos papasok yung pari. Pagdating niya doon sa altar, sisimulan niya na yung mga panalangin. Pagkatapos ay yung mga pagbasa na hindi ko naman gaanong pinapakinggan. Maliban doon sa Ebanghelyo. Kasi yung Ebanghelyo, yun ang ipapaliwanag ng pari. Pagkatapos nung Ebanghelyo, makikinig ako ng homilya. Lalo na kung magaling yung pari. Na-enjoy ko yung kanyang sermon. Pagkatapos ng homilya ay maraming mga panalangin. Pagkatapos ay dudukot na tayo dahil offertory na. Pagkatapos ng offertory ay mga panalangin ulit, mas marami pang panalangin at iba pang mga panalangin. Sa wakas, alam ko na malapit na ang pagtatapos ng misa kapag umawit na tayo ng Ama Namin. Dahil pagkatapos nun, tayo ay pipila na para sa komunyon. At maya-maya ng konti, makakauwi na. Kaya, yung misa ay parang isang obligasyon lamang na ilang bahagi lamang yung aking na-enjoy. Yung ibang bahagi, hindi ko gaanong pinapansin. Kaya, yun, ako ay naiinip. Pero nung magsimula akong makilala yung kahulugan ng mga bahagi ng banal na misa, nagsimula ko ring ma-appreciate yung ganda at hiwaga ng mga nagaganap. Habang naiinip pala ako doon sa aking pagsisimba ay napakaraming mga mabubuting bagay ang nagaganap na hindi ko pinapansin. Sayang pala yung mga blessings dahil hindi ko nauunawaan ang kanilang kahulugan. Kaya sa session na ito at saka sa susunod na session, maglalakbay tayo doon sa mga bahagi ng banal na misa upang maunawaan natin kung ano talaga yung nagaganap, kung ano yung mga pagpapala na dala ng mga bawat bahagi ng misa. Upang kung naunawaan na natin, may enjoy natin yung ating pagsisimba. Sa session po ngayon ay maglalakbay tayo doon sa unang bahagi ng misa, yung liturhiya ng salita. At tutuklasin natin yung malalim na kahulugan noong mga nagaganap sa bahagi na ito. Sa palagay ko, malaki ang maitutulong ng kaalaman na ito upang maging mas mabiyaya ang ating pagsisimba. Simulan na natin. Sinisimulan ng misa sa pag-aantanda. Kaya muling magkita, awitan ng Panginoon, sa piging sariwain, pagliligtas niya sa atin. Sa piging sariwain, pagliligtas niya sa atin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ang Espiritu Santo. Amen. Yan. Hindi naman tayo nagtataka kasi nasanay tayo na lahat ng panalangin ay sinisimulan natin sa pag-aantanda.
Pero naitanong ba natin, bakit? Bakit natin ginagawa yon? Bakit natin sinisimulan ang panalangin at lalong-lalo na ang banal na misa? Bakit natin sinisimulan sa pag-aantanda? Ano kaya ang kahulugan nito? Ang antanda ng krus ay hindi lamang bahagi ng panalangin. Ang pag-aantanda ay isang maikling panalangin. Maikli pero makapangyarihang panalangin. May dalawang aspeto yung pag-aantanda. Una ay yung kumpas ng pagkukrus. Pagkukrus sa noo o kaya pagkukrus sa buong katawan. May bakas ito mula sa luma at sa bagong tipan. Kung naalala po ninyo doon sa Exodo, nakaligtas po sila doon sa kamatayan dahil minarkahan nila yung kanilang mga pintuan ng dugo ng kordero. Minarkahan nila ng dugo yung patayong poste at yung pahigang kahoy. Kaya merong kumpas na pababa at merong kumpas na pahalang. Hindi ba parang kumpas ng pagkukrus? At yung lahat po ng mga tahanan na namarkahan ng dugo, yung patayo at yung pahalang na namarka, yung mga tahanan na yon ay nakaligtas sa kamatayan. Sa aklat din ni Propeta Ezekiel ay meron din tayong mababanaag. Sinabi sa Ezekiel chapter 9 verse 4 to 6 na ang mga matuwid na maliligtas sa parusa ng Diyos ay tumanggap ng marka ng letrang Tav doon sa noo. Ano yung letrang Tav na marka daw sa noo ng mga maliligtas? Ang letrang Tav po, noong panahon ni Propeta Ezekiel, ay parang letter T sa panahon natin ngayon, hugis krus. Mula naman sa bagong tipan sa aklat ng pahayag, sinabi na ang mga maliligtas sa katapusan ng panahon ay may tatak sa noo. Mababasa natin sa pahayag, chapter 7, verse 3. Kapag nagkukrus tayo, ipinapahayag natin ang kabanalan natin bilang mga hinirang ng Diyos na tumanggap ng tanda ng krus sa binyag. Diba sa binyag ay tinatakan tayo. Yung pari ay tinatakan tayo ng krus sa ating noo. At yung tanda na yon ay taglay natin hanggang ngayon. Yun ang tanda ng ating pagiging hinirang ng Diyos. Kaya kapag tayo ay nagkukrus, ipinapahayag natin na taglay natin ang tanda ng pagiging Kristiyano, yung tanda ng krus. Pangalawa, hinihiling din natin ang gabay at proteksyon ng Diyos alang-alang sa pagpapakasakit ni Jesus sa krus. Kaya nagkukrus tayo sa sarili at ang mga magulang at ang pari ay nagbabasbas din sa pamamagitan ng pagkukrus. Ito ay panalangin ng paghingi ng gabay at proteksyon ng Diyos alang-alang sa sakripisyo ni Jesus doon sa krus. Ang ikalawang aspeto ng antanda ay yung mga salita. Sinasabi natin sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Sa Biblia, ang pangalan ng Diyos ay hindi lamang pagkilala sa isang individual. Ang pagtawag sa pangalan ng Diyos ay pagsamo sa kanyang presensya. Kaya, name equals presence. Kapag binabanggit natin ang pangalan ng Diyos, tinatawag natin ang kanyang presensya. At hindi naman tayo bibiguin ng ating Panginoon. Hindi ba sinabi niya, ipinangako ng ating Panginoong Hesus na saan man may 2 o 3 na nagkakatipon sa pangalan ko, naroon ako.
kasama nila. Naroon ako, presence. So, name, pagtawag sa pangalan, equals presence. Pag tinawag ang pangalan ng Diyos, naroon siya, kasama natin. Kaya sa simula ng misa, nagtitipon tayo at tinatawag natin ang pangalan ng Diyos sa banal na santatlo. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo upang makasamba tayo sa presensya ng ating Diyos. Mahalaga na seryosohin ang pag-aantanda ng krus dahil may angkin itong kapangyarihan. 3 beses ipinangako ni Jesus sa Juan chapter 14, sa chapter 15, at chapter 16. Sabi ng ating Panginoong Hesus, anumang hilingin ninyo sa pangalan ko, ay gagawin ko. Kaya naman, lahat ng ating mga panalangin, sinisimula natin sa pagsambit ng pangalan ng banal na santatlo. Dahil pangako ng ating Panginoong Hesus na tutugunan niya yung mga kahilingan natin kapag ginawa natin sa kanyang pangalan. Kaya muli, name equals presence. Kaya ingatan natin ang pag-aantanda. Dahil sa pagsambit natin ng dakilang pangalan ng Diyos, ay nasa presensya din tayo ng Diyos at natatamo natin ang kanyang kapangyarihan. Kaya nga ipinagbabawal sa 2 utos ang paggamit ng pangalan ng Diyos nang walang kapararaan. Name equals presence. Kaya dapat gagawin natin ito sa paraang magalang at sa paraang ng panalangin. Kapag binabanggit ang pangalan ng banal na santatlo sa antanda ng krus o kaya sa luwalhati o sa iba pang panalangin, bahagya akong yumuyuko bilang paggalang sa presensya at kapangyarihan ng Diyos na dala niyon. Magandang gawing practice ito na kapag narinig natin yung pangalan ng banal na santatlo, tayo ay yuyuko para alam natin na tayo ay nasa presensya ng Diyos at para tayo ay makapagbigay galang sa kanyang banal na presensya. Pagkatapos ng antanda ng krus, binabati tayo sa mga salitang, "Sumainyo ang Panginoon." Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Hindi ito simpleng bati na katulad ng hello o kaya magandang umaga. Ang pagbati sa atin sa mga salitang iyon ay may mahalagang kahulugan. Sa Biblia, ang mga binati sa ganitong salita ay mga bayani ng kasaysayan na binigyan ng mahalagang misyon para sa bayan ng Diyos. Nakasalalay ang kinabukasan ng bayan ng Diyos sa magiging tugon ng mga binyagan na binigyan ng misyon. Kaya yung mga binati nito at binigyan ng misyon ay binibigyan ng kasiguruhan na sumasa kanya ang Panginoon. Sino-sino ba yung mga katulad natin na binati sa ganitong mga salita? Si Isaac sa Genesis. Si Jacob. Si Isaac at Jacob ay mga patriarka. Si Moises, ang dakilang propeta sa Lumang Tipan. Si Josue, na siyang aakay sa bayan ng Diyos papunta sa lupang ipinangako.
si Haring David na ititipan ng Diyos at pinakadakilang hari sa kasaysayan ng Israel. Si Propeta Jeremias na bagamat bata ay napakahalagang propeta. At syempre, ang ating Inang Maria noong magpakita sa kanya ang anghel at ibinigay ang kanyang misyon na siya ang magdadala ng Mesiyas sa sanlibutan. Aba, mga Hall of Famers pala ng kasaysayan sa Biblia ang katulad natin na binati sa ganitong paraan. Bawat isa ay binigyan ng mahalagang misyon. Hindi lang para sa kanila, hindi lang para sa sarili, kundi para sa bayan ng Diyos. Kung tayo ay binati sa ganon, aba, mayroon din tayong misyon na gagampanan. At sa banal na misa, hindi lang isang beses tayo binabati sa ganitong paraan, kundi 4 na beses. Una, sa simula ng misa, para maihanda tayo sa misyon na kakibat ng ating pakikipagtipan sa Diyos. Kasunod, babatiin ulit tayo ng ganito bago ipahayag ang Ebanghelyo para ihanda naman tayo na tumugon sa mabuting balita. Pangatlo, babatiin ulit tayo sa simula ng Eucharistic Prayer para maihanda naman tayo na humarap sa presensya ng Diyos at tanggapin siya. At pang-apat, binabati ulit tayo sa paghahayo sa katapusan ng misa para maihanda tayo sa misyon na kalakip ng pagtanggap natin ng mga biyaya ng banal na misa. Kapag narinig natin yung pagbati na ito sa misa, sumainyo ang Panginoon, alalahanin natin na binibigyan tayo ng mahalagang misyon bilang Kristiyano. Nakasalalay sa magiging tugon natin ang kinabukasan ng simbahan. Kaya damhin natin ang bigat ng responsibilidad na iyon. Pero kasabay nun ay magtiwala din tayo na magagawa natin dahil sumasa atin ang Panginoon. Kasabay ng pagtugon natin ng at sumainyo rin. Ibigay natin ang tiwala tulad na ng ating Inang Maria na nung binati ng ganito, ang kanyang tugon ay maganap nawa sa akin ayon sa iyong salita. Ibig sabihin, yung misyon na ipagkakaloob sa atin, kalakip nung pagbati na sumainyo ang Panginoon, maganap nawa sa atin ayon sa salita na ating narinig. Pagkatapos ay kasunod nun yung pagsisisi ng kasalanan. Ang tawag ay confiteor. Sa buong Biblia, kapag nagpakita ang Diyos sa mga taong kanyang pinili, ang kasunod ay banal na takot sa Diyos. May mga bumagsak sa lupa at nagpatira pa. May nagtakip ng mukha sa pagkilala na hindi sila karapat-dapat para humarap sa banal na presensya ng Diyos. Mahalaga na naglilinis bago humarap sa Diyos. Katulad nung mga pari sa templo na naglilinis ng buong katawan bago pumasok sa templo at humarap sa Diyos. Kapag tayo ay nagsisisi ng kasalanan sa unang bahagi ng misa, nililinis din natin ang ating kalooban para tayo ay makasamba at makiisa sa ating Panginoong Jesucristo. Kaya para tayong mga siboryo at kalis na nililinis muna ng pari bago maging sisidlan ng katawan at dugo ng Panginoon.
Sa misa, tayo rin ay magiging sisidlan ng katawan at dugo ng Panginoon. Kaya nararapat na tayo ay linisin. Ginagawa natin ito dito sa bahagi ng Confiteor. Pakinggan natin yung ating mga sinasabi dito sa panalangin na ito. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyong mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Himayin natin. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid. Hindi lang tayo nagkukumpisal sa Diyos, nagkukumpisal din tayo sa ating mga kapwa Kristiyano na kasama nating nagsisimba. Bakit? Dahil ang ating kasalanan ay hindi lamang personal, kundi merong social context. Hindi ba sinabi ni Apostol Santiago? Sabi niya, ipagtapat ninyo sa inyong mga kapatid ang inyong mga kasalanan at ipanalangin ninyo ang isa't isa. Mababasa natin sa Santiago chapter 5 verse 16. Ipagtapat daw natin ang ating mga kasalanan sa ating mga kapatid, tapos ipanalangin natin ang isa't isa. Kaya inaamin natin ang ating kasalanan sa Diyos at sa mga kapatid natin na kasama nating nagsisimba upang hindi lang tayo ang manalangin ng kapatawaran para sa ating mga kasalanan, kundi ang mga kasama nating nagsisimba, ipinapanalangin din tayo. Gayon din, hindi lamang kasalanan natin ang ating ipinapanalangin, kundi ipinapanalangin natin ang kapatawaran ng kasalanan ng ating mga kapatid. No? Kasi ang kasalanan po ay isang social offense. Sabi ni Saint Pope John Paul II, there is no such thing as a private sin. Ang kasalanan ng isa, nakakaapekto sa lahat. At totoo po yan. Kaya po, kapag tayo ay nagkakasala, hindi lamang nadurungisan ang ating sarili, kundi nasisira ang ugnayan ng bayan ng Diyos, no, sa ating Panginoon. Dahil tayo ay bahagi ng bayan ng Diyos. Kapag isa sa bayan ng Diyos ay nagkasala, kapag ako ay nagkasala, hindi lamang ang ugnayan ko ang nasisira, kundi ang ugnayan ng bayan ng Diyos. Kaya sa paghingi ng tawad ay buong bayan ng Diyos din ang humihingi ng tawad. Ang good news, ang pagpapatawad at kaligtasan ay panglahatan din. Ang kapatawaran ng isa, nagpapanumbalik din ng ugnayan ng buong simbahan sa Diyos. Kaya po, kapag tayo ay nagsisisi, hindi lamang tayo ang magagalak, kundi lahat ng mga anghel sa langit daw, sabi ng ating Panginoon, ay nagdiriwang dahil nagbalik loob ang isang makasalanan. Isa pa, inihingi natin ng tawad, hindi lamang yung mga masama na ating ginawa, yung mga sins of commission. Inihihingi rin natin ng tawad, pati yung kabutihan na hindi natin nagawa, mga sins of omission. Kaya nga po ang sinasabi natin, lubha akong nagkasala sa isip, sa salita,
at sa gawa. No? Ito yung ating mga sins of commission, mga masamang inisip natin, masamang nasabi natin, masamang nagawa natin. May kasunod, at sa aking pagkukulang. Yung kabutihan na hindi natin nagawa. Mga kabutihan, yung pagkukulang natin sa paggawa ng kabutihan. Mga sins of omission. Yan ay inihihingi rin natin ng tawad. Pagkatapos, nagsisi na tayo. Pero, dadagdagan pa natin doon sa Kyrie, yung 3 beses na paghingi ng awa ng Diyos. Panginoon, maawa ka. Kristo, maawa ka. Panginoon, maawa ka. Natural na karugtong ito nung katatapos lamang na confiteor, yung pag-amin natin ng ating kasalanan. No? Pakinggan muna natin yung bahagi na ito ng banal na misa. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Sa original na Latin at saka sa Ingles, 3 beses nating inaamin yung ating mga kasalanan. No? Sa Latin, yung confiteor ay sinasabi, mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa. Sa English, through my fault, through my fault, through my most grievous fault. Doon sa panalangin natin ngayon, sa Tagalog, hindi ito kasama, pero sa lumang confiteor sa Tagalog, sinasabi, ang aking sala, ang aking sala, ang aking lubhang kasalanan. Dahil ang ating kasalanan ay mabigat at paulit-ulit, 3 ulit din nating hihingin ang awa ng Diyos. Bukod sa paghingi ng kapatawaran, ang Kyrie ay paghingi rin ng tulong. Sa sinaunang kultura ng mga Hudyo at ng mga Romano, kapag dumadaan ang hari, ang mga tao ay nakalahad ang kamay at sumasamo doon sa hari. Maawa ka, Panginoon. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaya, dahil tayo ay nasa harapan ng ating Hari at Diyos, humihingi din tayo ng tulong at awa mula sa ating Panginoon at Diyos. At makapangyarihan ang panalangin na ito. Sa Ebanghelyo, maraming mga may sakit, maraming mga may kapansanan, may mga pangangailangan, ang sumigaw kay Jesus, Jesus, Panginoon, mahabag po kayo sa amin, kaawaan ninyo kami. Ang tawag dito ay the Jesus Prayer. Napakaikli na panalangin, pero kung ang pagbabatayan natin ay ang mga ebanghelyo, napakabisa dahil sa lahat ng pagkakataon na tinawag si Jesus gamit ang panalangin na ito, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, maawa ka sa amin. Sa bawat pagkakataon, tumugon si Jesus at ibinigay yung kahilingan nung tumatawag sa Kanya. Kaya kung mapadaan tayo sa simbahan, sa ating family altar o sa ibang banal na lugar, at meron lang tayong saglit na panahon para manalangin, maari nating gamitin itong the Jesus Prayer. Pwede nating sabihin sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, Panginoon, maawa ka sa akin. Yun lang. Maikli pero epektibong panalangin ng paghingi ng tawad at paghingi ng tulong sa Diyos. Idadagdag ko na rin na ang awa na ating hinihiling ay hindi lamang para sa ating sarili. Ang Kyrie sa misa ay isang public prayer. Ang buong simbahan ay sumasamo sa Diyos para
tulungan ng Diyos ang bawat isa sa atin at ang buong simbahan. Mababago ang tono ng liturhiya mula sa malungkot na pagsisisi papunta sa masayang pagpupuri sa Diyos. Papuri sa Diyos sa kaitaasan at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinagbubunyi ka namin, pinasasalamatan ka namin dahil sa dakila mong angking kapurihan. Panginoong Diyos, Hari ng Langit, Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, Panginoong Hesukristo, bugtong na anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama, ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama, maawa ka sa amin. Sapagkat ikaw lamang ang banal, ikaw lamang ang Panginoon, ikaw lamang o Hesukristo ang kataas-taasan, kasama ng Espiritu Santo, sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Karaniwan, inaawit ang panalangin na ito dahil inawit rin ng mga anghel yung orihinal na panalangin na pinagbasihan nitong Gloria. Yung simula ng panalangin ay galing doon sa awit ng mga anghel, doon sa parang ng Bethlehem, matapos i-anunsyo ang kapanganakan ni Jesus. Doon ay may mga pastol na nasa parang at nagbabantay ng kanilang mga tupa ng gabing iyon. Lumapit at tumayo sa kalagitnaan nila ang isang anghel ng Panginoon at nagliwanag sa kapaligiran nila ang nakakasilaw na kaluwalhatian ng Panginoon. Ganoon na lamang ang kanilang pagkatakot. Ngunit sinabi sa kanila ng anghel, "Huwag kayong matakot. Ako'y may dalang magandang balita para sa inyo na magdudulot ng malaking kagalakan sa lahat ng tao. Isinila ngayon sa bayan ni David ang inyong tagapagligtas, ang Kristong Panginoon." Bigla nilang nakitang kasama ng anghel ang isang malaking hukbo ng mga anghel sa kalangitan. Sila'y nagpupuri sa Diyos at umaawit. Papuri sa Diyos sa kaitaasan at sa lupa ay kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Yung Gloria pala ay masayang awit ng Pasko, ng pagdating ng Diyos. Labis-labis ang saya ng mga anghel na nagpupuri dahil ang Diyos ay narito na, dumating na at nasa piling natin. Ang bawat misa ay Pasko rin dahil ang Diyos ay narito na, dumating na at hindi lang nasa piling natin kundi makakaisa pa natin. Sana maawit natin itong Gloria ng buong galak habang inaasam na masaksihan natin ang presensya ng Diyos at matanggap ang walang kapantay na biyaya na dulot ng kanyang presensya. Nagigilty ako dahil madalas nung hindi ko pa ito natutunan, naiinip ako dahil mahaba yung dasal o kaya mahaba itong awit ng Gloria. Kapag narinig ko na yung intro, ganito karaniwan yung sinasabi ko sa ating sarili, naku, yung mahabang version ang kakantahin. Sana yung maikli na lang. Kulang pala yung aking saya dahil hindi ko naunawaan. Kung alam ko lang noon na yun palang Pasko ang ipinagsasaya dito sa awit na ito, aba, hindi ako maiinip at buong galak akong aawit. Papuri sa Diyos sa kaitaasan dahil ang Diyos ay narito na, nasa harapan ko, dumating na siya, kapiling ko siya at
maririnig ko ang kanyang tinig at makakasama ko siya at hindi lang yon, tatanggapin ko siya. Aba, kung alam ko lang, baka papunta pa lang ako sa simbahan, umaawit na ako. Papuri sa Diyos sa kaitaasan at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Pagkatapos ng Gloria ay isang panalangin ng pari na tinatawag na collect. Tinitipon ng panalangin na ito ang kahilingan ng buong bayan at itinataas sa Diyos. Dito nagtatapos ang introductory rite, ang panimulang bahagi ng pagdiriwang.